Anong ginagawa mo dito? Mariin tanong niya sa akin matapos niya akong hilahin sa isang sulok ng boat. Kasalukuyang abala pa rin ang iba mga bisita sa kakapanood ng mga gumigiling na showgirl, kung kaya't hindi kami pansin na nag-uusap ng palihim. Naghahanap buhay po. Diretsyong sagot ko, sabay bawi ng aking braso mula sa kanya. Bahagyang napatigil siya at matamang tinitigan ako. Yes, I know. Pero bakit dito? Alam ba ng tiyang mo ang pinasok mo? Opo, alam niyang waitress ang papasukan ko. Waitress? Saan? Sa bar? Opo, sa bar. Teka, bakit? May mali po ba? Sa tono ng pananalita ninyo parang may masama sa trabaho ko ah. Iritabling sabi ko sa tila pagmamata niya sa lugar na pinapasukan ko. Ano kung bar? Matino naman ang trabaho ko dito ah. Sandali, baka akala niya pokpok ako dito. Hindi porket nakita niya ako sa bar, matik ng ganun ang trabaho ko. Grabe, napaka-judgmental naman yata niya. Get out of this place. Hindi ito ang tamang lugar para sa'yo. Just look at this place. Paano mo nasisikmura magtrabaho sa ganitong environment? Full of drunk people. Pwede kang mabastos dito. Are you aware of that? Umiigting ang panganyang wika sa akin. Alam ko naman yun sir, pero nangangatwiran pa sana ako, ngunit naputol nang biglang lapitan ako ni Tanya. Carmela, halika na, tapos na yung show, mag-serve na tayo. Hila niya sa akin. Saglit kong iniangat ang tingin kay Sir Aris at pag-ano'y dumistansya sa kanya. Pasensya na sir, kailangan ko na magtrabaho. Kung hindi ko gagawin to, kawawa po ang anak ko. Sana maintindihan nyo. Yun lang at iniwan ko na siya. Aris, point of view. Fuck. Lihim ako na pamura matapos sundan ko ng tingin ang pag-alis ni Carmela kasama ang isa pang waitress. At first, hindi ko gustong maniwala na siya ang babaeng nakita ko sa main lobby ng bar when I first came in. Thinking na baka kamukha lang siya ni Carmela. Ngunit na makita ko siya ng malapitan dito mismo sa loob ng boat, doon ko napagtantong si Carmela nga ang babaeng yon. Asa na-realize na pamangkin siya ni Nana. Hindi ako nagdalawang isip na hilahin siya sa isang tabi at kumprontahin. Hindi ko alam. Siguro dahil concern lang ako kay Nana kaya ako nagawa yon. Alam ko kasi na mag-aalala ng husto ang tiyahin niya sa oras na malamang sa gantong lugar siya naghahanap buhay. Out of concern, I told her to leave the place immediately. Pero sa inis ko, hindi ako pinakinggan. Bagus pinagkibit-balikat lang ang mga babalang sinabi ko. Sa una, naasar ako, pero nang sabihin niya ang rason niya, nagawa kong intindihin ang sitwasyon niya. She have a point. She need this job for her son at wala ako sa lugar para pigilan siya. But looking at her now struggling, I can't help but to feel guilty. Ewan, pero tila ako nahihirapan habang pinapanood siyang nakikipagpatintero sa mga kumag kong kasamahan. Not to mention kung paano siya tignan at pituhan ng mga manyakis na to. Nakakapang-init ng dugo sa totoo lang. Tuloy, imbis na mag-enjoy ako, wala na akong inatupag kundi ang bantayan siya mula sa mga kulokoy na to. Mahirap na. Mga manyakis pa man ang mga ito pag nakakainom. Huy, type mo ba? Pukaw ni Darwin sa aking malalim na pag-iisip, sabay siko sa aking tagiliran. Nakaupo kami sa harapan ng bar counter. Habang ang iba naman ay patuloy na nakikipagharutan sa mga showgirl na kasalukuyan namang kasama ng groom. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pinawi ko ang tingin kay Carmela, sabay lagok sa hawak kong beer. Don't lie. Nakita kita kanina, kausap mo ang chinitang yon. Tas ngayon, panayin sulyap mo. Ano, gusto mong ilabas? Gago ka ba? Huwag mo akong itulad sa'yo, manyak. Saka huwag mong pagtrupa ng babaeng yan. She's not what you think she is. Tinaliman ko siya ng tingin. Hey, nagsasuggest lang naman ako. Mukhang tinamaan ka sa babaeng yon. Pare, huwag mo seryosohin ng mga babaeng yan. Dapat sa mga yan, ine-enjoy lang. Tinitikman. Sige na, doon muna ako sa mga bebot ni Francisco. Enjoy. Nito, sabay tapik ng malakas sa aking balikat. Sunod, lumayo sa akin para makigulo sa iba. Muli ko nilagok ang beer at ibinalik ang tingin sa direksyon ni Carmela. She's talking with one of the guys nang mahanap ko siya. Kita ko kung paano iniwas ni Carmela ang kamay sa lalaki, kaya bigla na alerto ako. Judging by her body action, halatang hindi siya komportable sa presensya ng lalaking yon. Dahilan para magpasya na ako lumapit sa kanila. Excuse me, Luis. Pero pwede ba mahiram muna si Miss Waitress? May orderin lang ako. Wika ko na makalapit ako. Sir Aris? Nanlaki ang mga mata ni Carmela matapos makita ang pagsulpot ko sa kanyang tabi.
Ha, Aris, ikaw pala. Sure, why not? Sige. Miss, mamaya na lang tayo uli mag-usap. Nakindat pang sabi niya at pag ano'y lumayo na. Dinig ko ang marahas na paghinga ni Carmela sa aking tabi. Nilingon ko siya. May ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Agad kong tanong. Wala naman. Nangungulit lang. Lasing kasi siya. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sir, ang sabi mo may o-orderin ka. Ano ba yon? Tom, so talaga naniniwala ka na may o-orderin ako sa'yo? Ang sabi niyo kasi o-order kayo. Bakit? Meron nga ba? Napahilot ako ng sentido sa pagiging clueless niya. Hindi ba niya na-gets na gumawa lang ako ng alibay para sagipin siya sa manyakis na yon? Anong oras ka uuwi? Pag-iiba ko. Alas 11 po. Alas 11? Napatingan ako ng relos. 10:30 na. Opo, alas 11. Bakit po? Sabay ka sa akin pa uwi. Haalis na rin ako ng alas 11. Hindi na po kailangan. Anong hindi na kailangan? It's the middle of the night already. Ano? At paano ang sasakyan mo pag uwi? As far as I know, wala kang masasakyan jeep pag gantong oras ng gabi sa lugar na to. Huwag po kayo mag-alala. May maghahatid naman po sa akin. Tumaas ang isang kilay ko. Sino? Yung boyfriend po ng kaibigan ko, ihahatid nila ako sa bahay. What? Kilala mo ba ang mga yon? Oo naman. Magpapahatid ba ako kung hindi ko sila kilala? Doon na humigting ang pangako sa inis. Aba talagang ang tigas pala ng ulo ng babaeng to. Don't argue with me, young lady. You know nothing about this place. Hindi ito probinsya gaya ng kinalakihan mo. Maraming maluloko at masasamang taong nakapaligid rito. Kung hindi ka mag-iingat, trust me. Bukas, headline ka na sa dyaryo. Mukhang effective naman ang ginawa kong pananakot at saglit siyang natigilan. I'm just concerned about you. Alalahanin mo may anak kang naghihintay sa'yo. Ano na lang ang mangyayari sa anak mo kung sakaling mapahamak ka? Nagigets mo ba ang ibig ko sabihin? Napabuga siya ng hangin. Oo na, alam ko naman yon. Sige na po, sasabay na ako sa inyo. Magpapaalam lang ako sa kaibigan ko. Very good. Doon lang ako sa sulok ng bar maghihintay. Saktong 11, naalis tayo. Is that clear? Opo sir, very clear. Pagkatapos kong magpaalam kay Tanya, ay agad ako nagtungo sa staff room para magpalit ng damit at iwan ng sinuot na uniform. Pagkalabas ko ay siya namang lapit sa akin ng isang waitress at sinabihan akong may taong naghihintay sa akin sa labas ng bar. Napatango ako at sinundan ng tingin ang tinuro niya. Gaya ng inaasahan, naroon si Sir Aris. Nakatayo at mataman naghihintay sa tapat ng bar. Kakaba-kaba man, lakas loob ko nilapitan siya. Sir, nandito na po ako. Paalala ko sa kanya. Bahagya niya akong sinulyapan at pag ano'y tumango. Let's go. Langkong ekspresyon nitong tugon, saka pumihit ng lakad papunta sa nakapark nitong sasakyan. Habang natakbo ang sasakyan ay nanatili kaming walang imikan. Napakaseryoso ng itsura ni hindi ko alam kung paano aakto nang di naiilang sa tabi niya. Tila kami nagpapakiramdaman. Hanggang sa ako na ang di nakatiis at nagpa siyang kumibo na. Sir, salamat po pala sa paghatid. It's fine. Mainam na rin na nagkita tayo. At least may nasakyan ka pa uwi. Look at the road. It's pitch black already. Napakadelikado na magbiyahe sa lugar na to pag ganitong oras. Tapos, tinapunan niya ako ng tingin. Tapos kung kani-kanino ka pa magpapahatid, ni hindi mo alam kung saan kalsada kayo dadaan. Kilala ko naman po sila. But do you know exactly where you going? Paano kung... Never mind. Angil niya. Kaibigan ko pumatalik ang isa sa kanila. Sa katunayan, sa kanya ako nakakuha ng trabaho. Nakakita ka nga ng trabaho, pero ang layo naman sa tirahan yung mag-ina. Paano ang pag-uwi mo? Sa nature ng trabaho mo, definitely, lagi pang gabi ang duty mo. Alam ko naman po yun, kaya nga, napagdesisyonan ko na lumipat na malapit dito. Balak ko nga, bukas Ano? Lilipat kayo dito? Saan dito? Opo, may lilipatan na po kami. Sa bahay din po ng kaibigan ko. Inalok niya yung tirahan nila. At sino magbabantay ng anak mo? May nanay naman po yung kaibigan ko. Willing naman daw po siya magbantay ng anak ko pag nandoon na po kami. Sandaling napatigil si Sir Aris. Mariin tinutok ang mga mata sa harapan ng sasakyan na tila may malalim na iniisip. So ipagkakatiwala mo na lang ang anak mo sa kung sino-sino? Ganun ba? Hindi naman sa ganon. Hindi sila kung sino-sino lang kasi kahit papaano, kilala ko naman sila. Isa pa, wala rin akong pagpipilian.
2 buwan lang ang pamamalagi namin ni Cedric sa bahay mo. Ano't ano man mangyari, lilipat pa rin kami ng tirahan. So matotal, kailangan ko pa rin maghanap ng taong pwede kong pag-iwanan sa anak ko. Kinokonsensya mo ba ako? Hindi naman sir, nagsasabi lang ako ng totoo. Muli na magitan ang nakakabinging katahimikan. Nanatili kaming ganon hanggang sa makarating ng kanyang compound. Dahil nasa tiyahin ko pa si Cedric, nagpaalam ako sa kanya na kung maaari ay daanan ko muna ang bata. Bagay na hindi naman niya pinagdamot. Sa halip, kusang giniya pa ako papunta sa silid ni Chang. Wait, I call Nana first. Panigurado natutulog na yun sa ngayon. Matapos niyang gumawa ng tawag, ay mayapay nagbukas na ang pintuan ni Chang. Karga ang nahihimbing kong anak, nakangiting sila lubong niya kami. Salamat naman at nakauwi ka ng matiwasay. Abat nagkasabay pa pala kayo. Gulat na sambi ni Chang pagkakita sa amin dalawa ni Aris. Eksakto nagkita lang kami sa gate. She asked me to come over para sunduin ng bata, kaya hinatid ko siya dito sa silid niyo. Maagap na paliwanag ni Sir. Opo, tama po siya. Halatang ayaw na magbigay ng iba pang detalye ni Sir Aris, kung kaya't sinang-ayunan ko na lang, which is pabor naman sa akin. I'm going now. Kailangan ko na magpahinga. Ani ni Sir Aris at kapag kuway, iniwan na kami at nagtungo na sa pasilyo. Galing kasi yan sa bachelor party, kaya medyo tipsy. Ani ni Chang. Ganun po ba? Mukha nga. Kunway wala akong alam. Akin na po si Cedric at tutuloy na po kami. Salamat po sa pag-aaruga sa anak ko. Sana hindi kayo masyadong pinahirapan ni Cedric nung wala ako. Ani ko, sabay kuha sa bata mula sa kanya. Naku, hindi. Kaya bait na bata, ni hindi nga nag-iyak. Kontento nanonood lang ng TV. Pero hinahanap ka rin. Ang sabi ko na lang, may dalang pasalubong ang mami mo pag uwi niya. Kaya ayun, behave naman. Ganun po ba? Patay tayo dyan, wala po akong pasalubong. Natawa ako. Naku, ayos lang yan. Haya mo makakalimutan din yan pag nakita ka na niya. Salamat po, Chang. Sige po, Chang, mauna na po kami. Magpahinga na po kayo. O siya, sige. Bukas, paalaga mo sa akin si Cedric, ha? Nakakatuwa kasi ang batang yan. Naalala ko kasi ang apo ko sa kanya. Hiling ko nga sana dito na lang kayo mag-ina. Pero wala naman ako magawa sa ngayon. Alam mo na. Alam ko naman po yun, Chang. At naiintindihan ko. Di bale, pag may pagkakataon ako makahanap pa ng ibang trabaho malapit dito, umasa kayong ang unang-una kong pupuntahan pag nangyari yon. Hindi man po dito sa loob ng compound. At least malapit sa inyo. Sana nga, Iha. Sana nga. Pagtalikod ko'y hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng pagkalungkot. Gustuhin ko mang wag ituloy ang balak na paglipat ay wala akong magawa. Mas importante pa rin sa akin ang trabaho. Kung hindi ko yun pipiliin, magugutom ang aking anak. Bagay na hindi ko maaaring pahintulutang mangyari. Di baling ako na lang ang magutom at maghirap, wag lang si Cedric. Kinabukasan, maaga ako nagising para sana puntahan si Chang at masabi ang tungkol sa paglipat na gagawin ko. Mainam nang magsabi ng mas maaga para sa ganon ay hindi na siya magulat sa oras na mag-impake na kami. Ngunit bago pa man ako makalabas ng bahay ay sunod-sunod na katok na ang narinig ko sa aming pintuan. Pagkabukas ko, isang nakangiting si Chang ang bumungad sa akin. Carmela, may maganda akong balita sa'yo. Pinapapunta ka ni Ari sa university, may hiring daw ngayon doon. Baka interesado ka raw. Oho,